Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nagsimula na ang program nila. Nilapitan naman na ni Jericho ang asawa niya saka ito hinapit sa bewang. Sabay na silang nagtungo sa mini stage na ginawa para sa baby shower nila. Hindi naman na-disappoint si Christine sa ginawang backdrop ng mga organizer. Napatingin si Christine sa suot na damit ng mga bisita nila. Ngayon niya lang napansin na blue at pink pala ang kulay ng suot ng mga ito. Natawa si Christine nang mapansin niya iyon. Is it a girl? Usal niya dahil mas marami yung pink ang suot. Love, wala pa, ani Jericho. Love, look at them. Naka-blue at pink lang silang lahat. Natatawang sa ni Christine. Tiningnan naman ni Jericho ang sinasabi ng asawa niya at ngayon niya lang din napansin na blue at pink ang suot ng mga ito. Natawa na lang din siya. Silang mag-asawa lang ang naka-white. Everyone, are you guys ready? Muling sigaw ng host. Sumagot naman ng mga bisita. Napaawang ang bibig ni Christine nang may lumabas na dalawang mascot mula sa loob. Oh my God! Sigaw niya. Tuwang-tuwa siyang makita ang dalawang malalaking mascot na kulay blue at pink. Teka, binago ba yung way ng gender reveal? Tanong niya pero tuwang-tuwa siya sa ideya ng mga organizer nila. Just wait and see, Mrs. Festejo. Anas naman ng host. This is Ma'am Carmela's idea, dagdag ng host. Napatingin si Christine kay Carmela na nakangiti sa kanya. Okay, so ganito ang mangyayari. Ang dalawang mascot na nakikita ninyo kailangan mag-unahan sa finish line. Kung sino man ang mananalo sa kanila, that is our baby's gender. Ani ng host. Naging excited naman ang lahat. Hinawakan ni Jericho ang kamay ng asawa niya na nakafocus na sa mga mascot. Mascot, are you ready? Tanong ng host. Sabay namang tumango ang dalawang mascot. Now, on your position. Natawa sila nang yumuko ang mga mascot na para bang sasali ng sprint. And, run! Sigaw ng host. Nagtawanan silang lahat dahil sa bagal ng pagtakbo ng mga mascot. Tawang-tawa naman si Christine sa panonood niya, lalo na nang magsimulang mag-away ang dalawang mascot. Napapahawak na lamang si Christine sa tiyan niya sa sobrang katatawa. Tuwang-tuwa rin si Jericho. Akala nila mabilis lang nilang malalaman pero marami pang pasikot-sikot at commercial ang dalawang mascot, dahilan para bumagal ang pagdating ng mga ito sa finish line. This is so fun! Ang galing ng idea ni Carmela ha? Lahat tayo na e-entertain. Ani Christine habang nasa mascot pa rin ang paningin. Ayan na! Bilisan mo, Blue! Sigaw ni Jessa nang nangunguna na ang kulay blue na mascot. Mabilis namang nahabol ni Pink saka ito sinipa dahilan para gumulong ang blue na mascot. Oh my God! Malapit na si Pink. No! Tumayo ka dyan, baby blue! Nangingibabaw ang sigaw ni Jessa at Minerva na para bang mga bata. Malapit na si Blue. Nasa likod mo na, Pink! Sigaw din ni Mirabella. Tumatalon pa ito sa sobrang tuwa. Kaunti na lang makakarating na ng finish line ang Pink nang bigla siyang mahabol ni Blue. Nagtulakan pa ang dalawa at nagyakapan nang bigla silang sabay na nakarating sa finish line. Natahimik silang lahat. Walang nanalo? Anong nangyari? Sinong nauna? Naguguluhang tanong ni Christine. Hindi nila alam kung sino ang nauna sa finish line, lalo na't sabay namang natumba ang mga ito. And that is our first advertisement. I hope you guys enjoy it. Hindi pa tapos ang laban. Saan ng host? Natawa naman si Christine dahil hindi niya inaasahan na marami pang palabas bago ang tunay na gender reveal nila. Maganda naman ang naisip ng mga ito dahil hindi sila naboring at mas naging exciting ang gender reveal. This is our final match. Ihanda ng inyong mga mata. Napaka-energetic ng nakuha nilang host pero maayos naman dahil hindi boring ang mga bisita. Mr. and Mrs. Festejo, hawakan niyo ng bomba. Ang button? Mataray na wika ng host. Bahagya namang natawa si Christine. May box sa harap nilang mag-asawa at kailangan nila itong pindutin na para bang mag-golden buzzer. Hinapit ni Jericho sa baywang ang asawa niya. Unang nilagay ni Jericho ang kamay ng asawa niya sa buzzer at saka niya ito pinatungan. Ready? Pagbilang ko ng 3, pipindutin ninyong dalawa ang buzzer. Sabayan ninyo ko, everyone. 1, sigaw ng host. Napaparunok naman na si Christine.
Ramdam niya nanginginig ang katawan niya dahil sa labis na kasiyahan. Dalawa! Tiningnan ni Christine ang asawa niya. Nagngitian silang dalawa at pareho nang excited na malaman ang gender ng baby nila. Pagkatapos ito, pwede na silang mag-shopping ng mga gamit ng baby. 2.5 anas ng host. Nagtatawanan na lang sila dahil sa dami ng pasikot-sikot ng host. 3, sabay na nilang pinindot ang buzzer. Nagsigawan naman ng mga bisita nila dahil sila ang unang nakakita ng pagputok ng kulay sa likod ng mag-asawa. Nilingon na rin yun ni Christine at ni Jericho. Nang makita ni Jericho na kulay blue, tuwang-tuwa siya. Mabilis niyang niyakap at hinalikan ng asawa. "Congratulations, Mr. and Mrs. Festejo! You're having a baby boy!" sigaw ng host. Mahigpit na niyakap ni Jericho ang asawa niya. Hindi pa nito maiwasan na magtubig ang mga mata niya. "Thank you so much, love. I love you so much. You don't know how happy I am today." Mahinang sambit ni Jericho sa asawa niya. Nang maghiwalay na sila sa pagyayakapan nila, hinarap naman nila ang mga bisita nila. Hindi naman mapigilan ni Carmela na hindi maging emosyonal. Hindi naman siya yung nagpa-gender reveal pero siya itong naiiyak. Tuwang-tuwa naman si Irene, kaya't matapos ang moment ng mag-asawa, nilapitan niya na si Christine. "Congratulations sa inyo, anak. I am so happy. Dininig na rin ng langit ang kahilingan kong magkaroon ng apo." Natawa naman si Christine sa biyanan niya. Nang matapos naman sila, lumapit naman kay Christine ang kanyang ina at niyakap din siya nito. "Masayang masaya ako para sa inyo, anak." Anito na ikinangiti na lamang ni Christine. Nang matapos silang mag-celebrate sa gender reveal, nag-serve na rin ng pagkain ang mga caterer. Nilapitan ni Kael ang kapatid niya. Hindi pa sila nakakapag-usap ng maayos simula ng kasal dahil naging busy naman na rin si Christine. May binigay na envelope si Kael kay Christine. "Ano to?" tanong ni Christine, saka tiningnan ng kuya niya. "Maliit na halaga lamang yan. Wala man lang akong naibigay sa'yo. Nang ikasal ka, pinag-ipunan ko yan para sa anak mo. Ako babawi." "Hindi naman kailangan, kuya. Itago mo na to. Parang pang-emergency nyo sa business ninyo." Akma sanang ibabalik ni Christine ang envelope pero di yun tinanggap ni Kael. "Maliit na halaga nga lang yan eh. Kulang pa yan sa mga nagawa ko sa'yo. Di ko naman sa'yo bibigay yan eh. Para yan sa magiging pamangkin ko. Alam ko rin naman na hindi mo kailangan ng tulong mula sa amin dahil mayaman ang asawa mo pero tanggapin mo naman yan. Huwag mong tanggihan ang mga ibinibigay ko sa'yo." Matamis na napangiti si Christine. Masaya siya na makita ang pagbabago ng kuya niya. "Salamat dito, kuya. Huwag kang mag-alala. Mapupunta sa pamangkin mo ang bigay mo." Matapos nilang mag-usap ay naupo na rin si Kael kasama ng mga magulang niya. "Love, kumain na rin tayo," ani Jericho. Naglakad na silang dalawa sa pandalawahan lamang na table. Masaya silang lahat na nagsa-celebrate ng baby shower nila. Kumain na rin sila at kani-kaniyang mundo na sila dahil hindi naman sila magkakalapit para mag-usap-usap. "Love, may naisip na akong pangalan ng anak natin. Sa tingin mo, gusto mo ba to?" "Jericho Kai M. Festejo." Nakangiting sambit ni Jericho. Napangiti na lamang si Christine dahil ang bilis mag-isip ng asawa niya. Pero naging junior siya. "How about Creston?" "Christine, Creston, ganun ba?" sagot ni Christine. Natawa naman si Jericho. "Ayaw mo ba? O sige, ito na lang, Christian Rick." Namamangha na lang si Christine sa asawa niya dahil hindi man lamang ito nauubusan ng idea para sa pagpipilian ng magiging pangalan ng anak nila. "Love, kumain muna tayo. May 7 months pa naman tayo para pag-isipan yan. Nagugutom na ako eh." "Oo nga pala. Sorry love, excited lang ako." Natatawang paumanhin ni Jericho. "Halata naman," sagot ni Christine. Nagtawanan naman silang dalawa. Pinagainan na ni Jericho ng pagkain ng asawa niya, saka sila kumain na dalawa. Nang matapos sila, naghiwa naman na sila ng cake para ibigay din sa mga bisita. Naghiwalay silang mag-asawa nang kausapin nila ang mga bisita. Magkakasama silang mga lalaki habang may mga hawak na wine glass. "Anong posisyon ba ang ginagawa ninyong magpinsan para lalaki kaagad ang panganay ha?" Pagbibiro ni Martin. "Helicopter, try mo." Pagbibiro ni Tyler. Natawa naman si Anton at Martin dahil sa sagot ni Tyler.
Ang dami ng alam Hinay-hinay naman, wala pa kaming alam dyan, ani Anton. Napapailing na lamang si Tyler sa kanila, saka ito sumimsim sa alak niya. Walang alam. Baka nga ibang babaeng weekly ang tinitira ninyo Wika pa ni Tyler. Grabe ka naman sa amin, bro. Hindi naman kami gigolo para iba-ibang babae weekly. Tigang na kami Sagot ni Anton. Nagtatawanan na lamang silang mga lalaki dahil sa mga pinag-uusapan nila. Tiningnan naman ni Jericho ang asawa niya na masiring nakikipag-usap sa mga babae. Matamis siyang napangiti, saka muling uminom ng alak. Matagumpay na natapos ang baby shower nila at lahat sila ay masaya at excited na para sa bagong member ng pamilya. And now, let us proceed to our next program. Agaw at tensyon na wika ng host nang matapos na kumain ang lahat. Nilinis na rin ng mga staff ang lamesa. May next program pa? Tanong ni Jericho. Binasa niya naman yung program sa baby shower nila pero wala siyang alam na may next program pa. Lahat sila nakatingin na sa harap. Where is Mr. Jericho? Mr. Jericho, please join me here. Tawag ng host kay Jericho. Nagtataka man, lumapit pa rin siya sa host. Si Christine naman ang may hawak-hawak ng cake para sa asawa niya. Mr. Festejo, alam mo ba kung anong program natin ngayon? Tanong ng host. Kunot noo lang naman si Jericho dahil ang alam niya lamang ay baby shower nila. Baby shower? Inosente niyang tanong na ikinatawa ng mga bisita. Napapatingin na lang si Jericho sa kanilang lahat dahil para bang siya lamang yung walang alam. Tama naman pero mukhang may mahalaga pang nakakalimutan si Mr. Festejo. Ano kaya sa tingin nyo guys? Baling ng host sa mga bisita pero ngumiti lamang ang mga ito. Napatingin si Jericho sa asawa niya. Mukhang siya nga lamang walang alam sa next program nila. Sinindihan na ni Carmela ang kandila sa cake na hawak ni Christine. Lumapit naman na si Christine sa asawa niyang nagtataka sa nangyayari. Sa sobrang excited mo para sa anak natin, may nakalimutan kang isang mahalagang bagay? Ani Christine. Napapaisip naman si Jericho. Imposibleng anniversary natin dahil alam ko kung kailan yan. Baby shower lang naman, hindi ba? Love, I am sorry pero hindi ko alam. Is it about you? Ano bang nakalimutan ko about you? January 12 naman ang birthday mo, so anong nakalimutan ko? Naguguluhang saad ni Jericho. Napapangiti na lang si Christine. Wala na bang ibang iniisip si Jericho kundi ang asawa niya at ang magiging anak nila? Nakalimutan niya na ang tungkol sa sarili niya. Ano bang araw ngayon, love? Tanong ni Christine. December 6, baby shower ng baby natin? Napapabuga na lamang ng hangin si Christine. Thank you for always thinking about me and our baby. Nakalimutan mo ng sarili mo, love. I just want to say happy birthday. Sambit ni Christine, saka siya matamis ng umiti. Nagsimula naman ng kumanta ang mga bisita nila ng happy birthday. Bahagya namang natawa si Jericho nang maalala niyang birthday niya ngayong araw. Hindi niya mapigilang di maging emosyonal. Matagal na naman na talagang nakalimutan ang tungkol sa birthday niya dahil mag-isa na lang siya sa New York noon. Wala na siyang ganang i-celebrate pa ang birthday niya dahil madalas naman siyang mag-isa. Binasa ni Jericho ang mga labi niya gamit ang dila niya. Nagpatuloy ang pagkanta nila ng happy birthday para kay Jericho. Love, thank you. Nag-abala ka pa sa birthday ko. Okay lang naman sa akin kahit walang celebration dahil madalas naman walang ganap kapag birthday ko. Mahinang sambit ni Jericho. Pero babaguhin natin yan from now on. Dahil simula sa araw na to, every year na natin isi-celebrate ang birthday mo. Hindi ka na magsi-celebrate mag-isa dahil kasama mo na ako. Kasama mong pamilya mo at ang magiging anak natin. Nanunubig na ang mga mata ni Jericho. Gusto niyang yakapin ang asawa niya pero may hawak itong cake. Mabilis na bumagsak ang mga luha ni Jericho pero mabilis niya rin pinalis ang mga iyon. Now, blow your cake and make a wish, ani Christine. Pumikit naman si Jericho saka hinipa ng kandila niya. Yehey! Sabay-sabay namang saan ng mga bisita nila. Happy birthday, Jericho! Sigaw ng mga ito. Thank you. Thank you everyone. Baling ni Jericho sa mga bisita. Nang ibaba na ni Christine ang cake, ay hinarap niya sa Jericho. Niyakap naman na ni Jericho ang asawa niya, saka niya ito hinalikan sa ibabaw ng ulo.
Thank you so much, love. You really always surprise me. Maraming taon na hindi na ako nagse-celebrate ng birthday ko to the point na nakalimutan ko na. Nalambing na wika ni Jericho. Bahagyang kumala si Christine sa yakapan nila pero nanatiling nakakapit ang kamay niya sa bewang ni Jericho. Hindi ka nag-iisa. Next year, 3 na tayong magkakasama para i-celebrate ang birthday mo. Happy birthday again, love. Siniel ni Jericho ng halik ang asawa niya. Gustuhin niya mang tagalan pa pero may mga bisita silang kasama. Nag-serve naman na ng dessert ang mga waiter at waitress dahil tapos naman na silang kumain. Halos walang mapaglagyan ng kasiyahan na nararamdaman ni Christine at ni Jericho. Matagumpay na natapos ang baby shower at birthday ni Jericho. Nang matapos siyang mag-shower, nagsascroll lang siya sa gallery niya. Tiningnan ang mga kuhang picture nila sa baby shower. May video rin kaya pinapanood niya yon habang hinihintay na matapos ang asawa niya na mag-shower. Natatawa na lang din siya habang pinapanood yon. Napahawak siya sa bandang puso niya. Anak, ang dami niyang nagmamahal sa'yo. Ang dami na naghihintay sa pagdating mo. Walang ibang gusto si Mommy kundi ang maging malusog ka habang nasa loob kita ng sinapupunan ko. Kumain ka lang dyan ng kumain ha? Ibibigay ni Mommy ang lahat ng gusto mo. May mga stolen shot na tawa sila ng tawa. Nakita niya rin ang picture ni Jericho na masayang masaya. Anong tinitingnan mo? Napapangiti ka dyan? Tanong ni Jericho habang pinupunasan ang buhok niya. Tinitingnan ko lang yung picture at video natin. Nakakatuwang tingnan at panoorin. Sana ganito na lang palagi, puro kasiyahan lang. Napangiti naman si Jericho saka siya tumabi sa asawa niya. Sinabi ko naman sa'yo pasasayahin kita. Hindi ko hahayaan na mawala sa mukha mo ang napakaganda mo ng ngiti, okay? Bagyang pinisil ni Jericho ang pisngi ng asawa niya, saka niya ito hinalikan sa noo. Binaba na rin ni Christine ang cellphone niya sa side table at yumakap siya sa asawa niya. Napag-isipan ko na maganda pala yung pangalan na Christian Rick. Gusto mo ba yun na lang ipangalan natin sa kanya? Tanong ni Christine. Napaisip naman si Jericho. Okay lang naman sa akin, love, pero baka may naiisip ka pang po pwedeng ipangalan sa kanya? Umiling si Christine dahil para bang na love at first heard siya sa pangalan na yon. Okay na sa akin ang Christian Rick, sagot niya na ikinangiti ni Jericho. May ngiti sa labi nila nang natulog ng gabing iyon. Ramdam nila ang pagod sa maghapon. Sa bawat araw na lumilipas, si Jericho na ang nagluluto ng mga pagkain nila. Si Jericho na rin ang nagpadala sa laundry shop ng mga damit nila. Every other day na rin nagpapalinis ng penthouse. Si Jericho ay parang walang kaunting alikabok na masinghot ang asawa niya. Sa bawat day off ni Jessa nang maabutan niyang nakangiti si Christine. May plano na sila kaagad. Anong tinitingnan mo dyan at nakangiti ka pa? Si Christine nakaharap sa cellphone niya. Nakakatuwa palang magtingin ng mga gamit ng baby. Nakaka-excite? Sagot ni Christine. Napangiti naman si Jessa sa kanya nilapitan si Christine para tingnan din ang tinitingnan nito. Magsa-shopping ka na ba kaagad? Hindi pa naman. Sa day off ko kami magsa-shopping ni Jericho. Nagtitingin lang ako online para may ideya na ako kung ano mga kukunin ko kapag nag-shopping kami. Sagot ni Christine. Napangiti si Jessa, sa kanya tinapik ang likod ng kaibigan niya. Sa mga araw na lumilipas, habang nagbubloom ang mukha ni Christine dahil palagi itong nakangiti. Pagkatapos mag-breakfast na Jericho at Christine, nagayak na sila kaagad para pupunta ng mall. Gusto nilang bumili na ng iba pang gamit para sa first baby nila. Nang makarating sila sa mall, nakangiti silang dalawa habang tinitingnan ang napakaraming gamit ng baby. Akala ko damit lang kailangan ng baby, pero bakit napakaraming gamit ng bata dito? Usal ni Jericho habang tinitingnan ang mga gamit. Naupo si Jericho sa isang sofa na medyo mababa. Bakit may sofa dito? Kasama rin ba ito sa mga kailangan ng baby? Kuryosong tanong ni Jericho. Napapangiti naman ang mga sales lady na nakasunod sa kanila.
Para po yan sa mommy, sir. Diyan po uupo si mommy habang pinapadede niya si baby para komportable. Ito po yung unan kung saan po pwedeng ibaba si baby habang pinapadede ni mommy para hindi po mangalay si mommy. Paliwanag naman ng sales lady. Napatayo naman kaagad si Jericho. Love, para sa'yo daw to. Subukan mo kung magiging komportable ka. Inawakan ni Jericho sa kamay ang asawa at lumapit sila sa sofa. Pinaupo niya si Christine doon at nag-imagine naman si Christine na may hawak na baby. Komportable naman talaga siya, pero hindi pa niya alam kung may actual baby niya nga ba. Okay naman siya, love? Tanong ni Christine. Gusto mo ba kunin na natin kaagad? Mag-ayos na ako ng mga gamit mo sa loob ng kwarto natin. Isasama ko na ito sa mga kukunin natin ha? Tumango na lamang si Christine. Naglakad-lakad pa silang dalawa, nagtingin pa ng ibang mga gamit. Nanguha na sila ng mga baru-baruan. Ilang piraso ba ang dapat kukunin natin? Tanong ni Jericho sa asawa niya. Hindi na rin alam pa ni Christine kung ilan ba dapat. Base sa ibang parents na nagsha-shopping din dito, sir, mas maraming onesies ang kinukuha nila kaysa sa mga baru-baruan. Mabilis daw kasing lumaki ang mga sanggol. Madalas daw kasi 2 weeks lang nagagamit ng baby ang baru-baruan hanggang 1 month. Depende po sa bilis ng paglaki ni baby. Sagot ng sales lady. Napatango-tango naman si Jericho.